Welcome back to this channel. Kababasa ko lang ng news na ito, yung credit card spending daw ng mga Australiano surge o tumaas to 86 billion, 30 billion daw dyan nitong Boxing Day. Alam ko, nakapag-shopping ka nung araw na yun, no? Daming sale, laki ng mga discount. And 56 billion naman towards Christmas and New Year, no? Ngayong holiday. Of course, regalo, panghanda, pang-celebrate ngayong holiday kasama ang pamilya, kaibigan, no? Kamag-anak. Meron ding information ang binigay ang Reserve Bank of Australia. Sinasabi naman sa report nila na 8.8 million per day ang binabayad naman sa interest of using that credit card, no? Kung papansin nyo, di ba ang credit card meron niyang interest free period, di ba, no? So bakit 8.8 million per day ang binabayad naman? So maaring karamihan na gumagamit ng credit card ay hindi nakakapagbayad on time. Alam nyo ba na ako at ang pamilya ko ay walang credit card? Binabanggit ko na ito sa video ko before, no? 10 years na. At bakit? Yun ang pag-uusapan natin ngayon. So kung bago ka sa channel na ito, ako si Rom, licensed financial advisor, accountant, tax agent dito sa Australia. Credit card is a good tools, no? Hindi ko sinasabing, di ba, huwag kang gumamit ng o huwag kang karoon ng credit card o huwag kang gumamit ng credit card. Yung mga smart na gumamit to will benefit a lot, no? Bakit wala kaming credit card? Noong 2015, we're planning to buy a property. And then sabi ng broker namin, babaan nyo yung credit card nyo para mas malaki ang ma-loan ninyo. So, lagi kong binabanggit as part of our strategy, we use debt recycling to create wealth, no? So, of course, umutang kami to purchase an investment property. Yun nga lang, ang time na yun, sometime in 2015, para ma-service namin yung loan, dapat ang mababa ang credit limit namin. It's so happy na kinancel na namin sa. And wala noon, hindi na kami nagkaroon ng credit card eh. So, hindi ko sinasabi na, di ba, na dapat wala kayong credit card. Kulang ang oras na ito, no? Yung time slot sa video na ito to discuss advantages. Actually, ang daming advantages ng credit card, no? Una, tingnan natin yung convenience, di ba? It's widely accepted around the globe. Umuwi ka ng Pilipinas, you can use it. No? It can eliminate yung burden to carry cash, di ba? Sa aeroplano pa lang, tatanungin ka agad kung magkano ang cash ang dala mo, di ba? Wala kang cash, of course, iwas, hold up din, no? Pwede mo lang i-connect sa mga gadget natin ito eh, no? Yung Apple Pay, Google Pay, yung mga wallets, no? Yung mga Apple wallets, di ba? You can connect that credit card eh. So, very convenient talaga, no? And of course, instant cash siya to fund an emergency, no? Pangalawa, credit card, it helps to build your credit, di ba? Credit report, di ba? Kailangan yan pag nangungutang tayo, home loan man, personal loan, car loan. Kung maayos mong ginagamit ang credit card, it will show the lender that you can manage your loan, no? Pangatlong advantages. Ang mga credit card, meron yung rewards, meron yung mga perks, cashback, rewards points, mga airline miles, no? Hotel points, travel insurance, di ba? Ang iba, bibigyan, may libre yung travel insurance. Sometimes extended warranties pa sa mga binibili natin, no? May ibang credit card na mayroong fraud protection din na you will not be responsible kung mayroong unauthorized use ng card mo. At yung panglima, no, na advantages ng credit card, kaya gustong-gusto na ninyo ito, no? Interest free, di ba? 30 days, may 45 days, may 55 days. Itong lima ang maaaring na-miss namin, no, of not having a credit card, no. So, comment nga kayo sa video na ito kung kailangan ko nang mag-apply ng credit card. Ano naman ang disadvantages niya, no, ng credit card? High interest niya. Taas ng interest ng credit card eh. 20% or above 20% ang iba pa, no? Number 2 niya is overspending or maring karoon ka ng debt accumulation. Yung credit card kasi parang it will give you a false sense of security, no? Kasi may credit card ka naman, so kahit gumastos ka ngayong araw na ito. And because of that, you will lose track of expenses. Annual fee niya, malaki din. Pangapat, could be a negative impact sa credit score mo. Di ba, sa kanina yung advantage, it's good to build up your credit rating or credit score, di ba? Pero kung hindi rin maayos ang paggamit mo nito, yung lagi ang delay, may surcharge ka, may miss mo yung mga bayad, it will negatively impact
your credit score din. Another disadvantage, complex din ang terms and conditions nito. May mga fine prints yan eh. Like for example, no, may mga promo offer sila, 0 interest of using your credit card. No? Maaring deferred lang ang interest nun. Ano? Kailangan mo natin basahin yan ng mabuti. Ano? And then of course, malaki ang penalty niyan in terms of pag na-late ka ng payment. The interest will earn interest, no? And then yung mga, diba, surcharge and penalties. Maring yun din ang reason bakit hindi na rin ako bumalik, no, of having a credit card. Actually, pati yung business ko, ano, yung accounting firm ko, Taxmart Cafe, wala rin siyang credit card, wala rin siyang debts, no, wala rin siyang utang. Siguro, di ba, yung money kasi is like a psychology siya, no, money management, no, so parang naging habit ng pamilya ko, pati na rin ang business ko, no, na kung hindi kayang bayaran ng cash, hindi afford, di ba, no? So, kung meron namang may credit card, ano, discuss natin, no? It's, na-mention ko kanina, it's a good tool siya, no? Kailangan natin magkaroon ng best practice of using this credit card, no? Una dyan, of course, bayaran siya kagad, no? Pay off the balance, monthly. Pay it monthly, no? Track your spending. Number 2 dyan, track your spending and mag-set tayo ng limits, no? Kung ito lang gagastusin, yan lang ang gagastusin, no? Use the rewards wisely, no? May mga rewards, may perks ang credit card, pero kailangan natin bilhin yung mga kailangan natin, no? Hindi yung bibili ka kahit hindi mo kailangan dahil nga sa rewards or perks lang, no? Of course, number 4, you understand the terms and conditions, no? Yung mga fine prints dyan sa credit card, basahin niyo yan, ano? Pang-5, you avoid to apply a lot of credit cards, no? Yung hindi mo bayaran yung isang credit card, kukuha ka ng isang credit card pambayad, tapos hindi mo bayaran yung dalawa, kukuha ka na naman ng isang credit card. So imagine yung accumulation of debts na yan, no? And then, pang-6 siguro is don't use that credit card for cash advances. Ang laki ng interest niyan, ano, ang taas ng fees niyan. So, kung may natutunan ka sa video na ito, hit like, subscribe, at kung may kakilala ka naman na hindi maayos o hindi responsable sa paggamit ng kanyang credit card, i-share mo ang video na ito sa kanya. Kita-kits ulit tayo next week.